May mga gabi sa kasaysayan na hindi mo agad matatawag na revolusyon, pero ramdam mong may gumagalaw na mas malalim sa ilalim. May mga sandali na kahit walang malinaw na sigaw ng pagpapatalsik, kahit walang opisyal na panawagan ng pag-aaklas, may isang simpleng kilos na nagiging napakalakas ng dating. At sa Iran, isa ito sa mga gabing iyon, sa gitna ng matinding tensyon, sa ilalim ng mabigat na banta ng karahasan, at sa kabila ng paulit-ulit na pananakot ng rehimen, may mga Iranian pa ring piniling lumabas sa kalsada para ipagdiwang ang sinaunang pista ng apoy. Sa unang tingin, parang tradisyon lang, parang ordinaryong pagdiriwang lang. Pero sa isang bansang halos bawat galaw ng mamamayan ay binabantayan, ang simpleng paglabas ay pwede nang maging isang tahimik pero makapangyarihang anyo ng pagsuway. Ito ang nakakatakot para sa isang rehimeng kumakapit ng todo sa kontrol. Dahil ang tunay na kinatatakutan ng mga kapangyarihan ay hindi lang armadong pag-aalsa. Minsan, mas kinakatakutan nila ang mga ordinaryong tao na unti-unting nawawalan ng takot. At iyan ang mensaheng tila lumutang sa mga lansangan ng Iran nitong mga nakaraang araw. Kahit may babala, kahit may checkpoints, kahit may mga armadong tauhan, kahit paulit-ulit ang paalala na huwag lumabas, may mga taong lumabas pa rin. At sa isang bansang matagal nang nilalamon ng takot, malaking bagay iyon. Ayon sa mga ulat, halos araw-araw ay paulit-ulit ang mensaheng ipinapadala ng rehimen sa publiko. Hindi ito simpleng paalala. Ito ay isang direktang babala, huwag kayong lalabas, huwag kayong magtipon, huwag ninyong subukan. Mas mabigat ang magiging kapalit, mas mabigat pa raw kaysa sa mga nangyari noong mga naunang protestang nauwi sa dugo at pagkamatay ng maraming mamamayan. Malinaw ang gustong mangyari ng rehimen, putulin agad ang anumang pwedeng pagmulan ng sama-samang pagkilos bago pa ito lumaki. Ayaw nilang maulit ang eksena kung saan ang galit ng mamamayan ay biglang nagiging dambuhalang puwersa na hindi na nila kayang kontrolin. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit nagkalat ang mga checkpoint ng IRGC at Basij sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa ganitong klase ng sitwasyon, ang bawat kanto ay pwedeng maging lugar ng inspeksyon. Ang bawat daan ay pwedeng maging pwesto ng pananakot. Ang dating simpleng paglalakad sa labas ay nagiging delikadong desisyon. At sa ganitong environment, mas lumalalim ang mensahe ng mga lumabas pa rin dahil alam nilang may kapalit. Alam nilang pwedeng may masamang mangyari, pero sa kabila noon, pinili pa rin nilang makita, maramdaman at ipakita na hindi pa lubusang nabubura ang kalayaan sa isip ng mga tao. May isang detalye pa na lalong nagpapakita kung gaano nakalalim ang paranoia sa loob ng sistema. May babaeng Iranian na nakausap sa ulat na nagsabing natatakot na siyang magsuot ng makukulay na damit dahil baka mainis ang mga tauhan ng security. Isipin natin iyon. Hindi lang pagtitipon ang kinatatakutan ng rehimen, pati kulay, pati itsura, pati simbolo ng kasiyahan at kalayaan, itinuturing na banta. Kapag umabot sa puntong kahit pananamit ay nababasa bilang posibleng anyo ng pagsuway, ibig sabihin sobrang tensyonado na ang estado. Hindi na lang nila binabantayan ang kilos ng mga tao, binabantayan na rin nila ang damdamin, ekspresyon at aura ng lipunan. Dito pumapasok ang mas malalim na bigat ng Chaharshan Besuri, ang kilalang festival ng apoy. Para sa maraming Persian, isa itong matandang tradisyon, bahagi ng kultura, bahagi ng pagkakakilanlan, bahagi ng pamana ng nakaraan. Lumalabas ang mga tao, nagsasaya, sumisigaw, tumatalon sa apoy at ipinapakita ang isang ritual na matagal ng buhay sa alaala ng lipunan. Pero sa panahong puno ng higpit at takot, ang isang cultural celebration ay hindi na lang basta cultural celebration. Sa mata ng rehimen, pwede itong maging cover para sa sama-samang paglabas. Pwede itong maging pagkakataon para magsama-sama ang mga taong matagal nang nagagalit, pagod at sawa na. At kapag nagtagpo ang tradisyon at galit ng publiko, doon nagiging mapanganib para sa estado ang isang gabing dapat sana'y pagdiriwang lamang. Kaya noong sinabi ng rehimen na walang dapat lumabas, hindi lang nila pinipigilan ang isang festival. Pinipigilan nila ang posibilidad na ang isang gabi ng apoy ay maging gabi ng paggising. Dahil alam nila na ganyan nagsisimula ang mga bagay na mahirap pigilan. Hindi laging sa organisadong kilusan nagsisimula ang malalaking pagbabago. Minsan nagsisimula ito sa simpleng tanong, kung lahat ay takot, bakit may lumabas pa rin? At kapag dumami ang gumagawa nito, ang dating maliit na bitak ay pwedeng maging malaking lamat sa pundasyon ng kontrol. Kapag binalikan ang mga naunang protesta sa Iran, malinaw na ang galit ng publiko ay hindi naman laging nagsisimula sa direktang panawagan ng pagbabago ng rehimen.
Kadalasan, nagsisimula ito sa mas pamilyar na dahilan. Hirap ng buhay, problemang pang-ekonomiya, pakiramdam ng kawalan ng hustisya at matinding pagkadismaya sa korupsyon at kabiguan ng sistema. Pero ang panganib para sa anumang rehimen ay ito. Ang ganitong mga hinaing, kapag pinagsama-sama, pwedeng mabilis mag-iba ng anyo. Ang galit sa presyo at kabuhayan ay pwedeng maging galit sa buong istruktura ng kapangyarihan. Ang reklamo sa araw-araw na paghihirap ay pwedeng humantong sa mas malawak na panawagan para sa tunay na pagbabago. At iyan ang mukhang gustong pigilan ng rehimen bago pa man lumaki. Sa kabila ng mga banta, may mga ulat na nagsasabing may mga tao pa ring nagtipon sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang Tehran. Ayon sa ilang paglalarawan, isa raw ito sa mas malalaking paglabas ng tao mula noong mga protestang naganap noong mga nakaraang buwan. At kung totoo ang lawak nito, malinaw ang sinasabi ng eksenang iyon. Hindi pa tuluyang napapatay ang loob ng mamamayan. May takot? Oo. May pangamba? Oo. Pero may mga taong handa pa ring humakbang palabas kahit alam nilang may kapalit yon. Isang mahalagang bagay ang kailangan ding aminin sa usaping ito. Napakahirap makakuha ng malinaw at kumpletong larawan mula sa loob ng Iran sa ganitong panahon. Hindi dahil walang nangyayari, kundi dahil sobrang higpit ng internet restrictions. Lalo pang humigpit ang kontrol nitong mga nakaraang araw at may mabibigat na parusa sa mga nahuhuling nagbibigay o nagbebenta ng unfiltered internet access. Sa madaling salita, kahit may gustong maglabas ng impormasyon, hindi ganoon kadali. Mahal ang alternatibong koneksyon, delikado ito, at hindi lahat ay kayang makakuha nito. Kaya limitado ang videos, limitado ang real-time footage, at limitado rin ang kakayahan ng mundo na agad i-verify ang bawat ulat na lumalabas. Pero kahit limitado ang impormasyon, may ilang nakakabahalang detalye pa ring sumisingit palabas. May mga ulat na nagsasabing nagkaroon ng tensyon at bakbakan sa ilang bahagi ng Tehran sa pagitan ng mga puwersa ng seguridad at mga mamamayang nagdiriwang. May mga ulat din ng putok ng baril at sa ilang lumabas na clip, naririnig umano ang takot at kaguluhan habang may malalakas na putok sa paligid. Ito ang senaryong matagal nang ibinabala ng mga tagamasid at mas lalong nakakabahala dahil ang pambansang mensahe ng mga autoridad nitong mga nagdaang gabi ay tila malinaw. Handa silang gumamit ng dahas kung kinakailangan. Ang ibig sabihin, hindi lang nila gustong pigilan ang kilos ng publiko. Gusto rin nilang iparamdam na handa silang manakit para manatili ang katahimikan. Ngayon, may mga tao sa labas ng Iran na umaasang baka ito na ang simula ng panibagong malawakang protest movement. Baka raw ang Festival ng Apoy ang maging mitya ng mas malaking pagputok ng galit. Posible iyon, pero kung magiging tapat tayo, hindi pa sapat ang mga indication para sabihing nandyan na agad ang isang bagong pambansang pag-aalsa. Hindi dahil kulang ang tapang ng mga tao, kundi dahil napakalakas pa rin ng hawak ng internal security apparatus. Maraming mamamayan ang natural na nag-iingat dahil sa ganitong sistema, isang maling hakbang lang ay pwedeng katumbas ng pagkawala ng kalayaan o mismong buhay. Kaya kahit may mga bitak nang nakikita, hindi ibig sabihin nito na guguho agad ang pader. Habang nangyayari ang mga ito, may panibagong layer pa ng komplikasyon na lumilitaw sa ilang ulat. May mga pahayag na nagsasabing may mga operasyon din sa kalsada na tumatarget sa ilang miyembro ng regime at puwersa ng seguridad, kabilang ang mga checkpoint. May mga naglalarawan ng mga drone strike na tumatama sa ilang posisyon ng seguridad, dahilan para ang ilang checkpoint ay ilipat pa sa mas tagong lugar, gaya ng ilalim ng mga tulay. Kung tama ang mga ulat na ito, malinaw na hindi lang domestic unrest ang kinakaharap ng sistema, kundi pati dagdag na pressure mula sa labas. Pero mahalagang maging maingat dito. Ang social media sa panahon ng digmaan ay punong-puno ng exaggeration, selective clips, at psychological warfare. Hindi lahat ng nakikita online ay agad dapat tanggapin bilang buong katotohanan. At iyan din ang tamang paraan sa pagtingin sa mas malalaking ulat tungkol sa loob ng Iran. May mga naunang balita tungkol sa pagkamatay ng matataas na personalidad at security figures at matapos ang mga balitang iyon, naglabas ng opisyal na pahayag ang pamahalaan na nagsasabing hindi raw nakasandal sa isang tao lamang ang tibay ng Islamic Republic. Ang mensahe nila sa mundo ay malinaw. Kahit mawala ang isang mataas na opisyal, mananatiling matatag ang political, economic, at social institutions ng bansa. Sa antas ng propaganda at state messaging, mahalaga ang ganitong linya dahil gusto nilang ipakitang hindi sila natitinag. Gusto nilang pigilan ang perception na may pagbagsak na nangyayari sa loob. Pero sa realidad, kapag may nawawalang high-level figure, hindi maiiwasan ang psychological shock.
Kahit gaano mo pa sabihing stable ang sistema, may epekto pa rin kapag sunod-sunod ang pressure, takot at kawalan ng kasiguraduhan sa loob ng power structure. Dagdag pa riyan ang masalimuot na information war. Hindi lang ang estado ang may interes sa pag-frame ng narrative. Maging ang mga kontra-rehimen at iba pang grupong may sariling layunin ay pwedeng magpalutang ng mga impormasyong pabor sa kanilang panig. Kaya kung may mga balitang lumalabas na may matataas na opisyal daw na halos wala ng tunay na kontrol, kailangan pa rin itong tingnan ng mabuti. Sa ganitong klaseng krisis, ang impormasyon ay sandata rin. Bawat claim ay pwedeng bahagi ng mas malaking laban sa isip ng publiko. Kaya ang pinakamahalaga ay manatili sa pagitan ng dalawang delikadong dulo. Huwag agad maniwala sa lahat ng sinasabi ng Estado, pero huwag ding magpadala agad sa bawat dramatic na claim na walang malinaw na beripikasyon. May isa pang development na nagpapakita kung gaano kalawak ang larangan ng tensyon. May pahayag mula sa US Central Command tungkol sa isang operasyon na tinawag nilang Operation Epic Fury, kung saan inilatag ang iba't ibang claim ukol sa mga strike sa Iran, kabilang ang mga storage site, missile infrastructure, drone facilities, maritime assets, at ilang target malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa kanilang pahayag, layunin nilang pahinain hindi lang ang kasalukuyang kakayahan ng Iran sa missiles at drones, kundi pati ang mas malalim na defense industrial base na sumusuporta rito. Sa madaling salita, hindi lang ito usapan ng agarang pag-atake. Ito ay usapan ng unti-unting pagdurog sa kakayahan ng isang estado na makabawi at makapagpatuloy sa digmaan. Pero tulad ng lahat ng military statements sa panahon ng kaguluhan, may kasamang strategic messaging ang mga ito. Bawat panig ay may sariling bersyon ng tagumpay, sariling paliwanag, sariling numero at sariling layunin sa paghubog ng opinyon ng publiko. Kaya kung titingnan natin ang kabuuan ng sitwasyon, mahalaga na hindi tayo magpadala agad sa iisang narrative lang. Kailangan nating tingnan kung alin ang kumpirmado, alin ang posibleng totoo pero hindi pa sapat ang ebidensya, at alin ang malinaw na bahagi ng propaganda battlefield. Sa huli, ang pinakamabigat na punto rito ay hindi lang tungkol sa isang festival, hindi lang ito tungkol sa isang gabi ng pagdiriwang. Ang tunay na tanong dito ay ito, ano ang ibig sabihin kapag ang mga tao ay lumalabas pa rin kahit alam nilang may nag-aabang na checkpoints, may mga armadong puwersa, may mga text warning, at may posibilidad ng barilan? Sa isang bansang matagal nang pinamumunuan sa ilalim ng takot, ang ganitong kilos ay may bigat. Hindi man ito agad masabing simula ng revolusyon, hindi rin ito pwedeng maliitin bilang simpleng tradisyon lamang. Dahil minsan, ang isang kulturang pagdiriwang ay nagiging salamin ng mas malalim na damdamin ng lipunan, at minsan, ang pinakamalalakas na mensahe ay hindi nanggagaling sa mga talumpati ng politiko, kundi sa tahimik pero matitinding desisyon ng ordinaryong tao na humakbang palabas kahit pinagbawalan.